In Osama City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Okay, media friends, mayong adlaw. Atong may nabi si Police Lieutenant Colonel Harvey Abdelanosa, itong hepes kapulisan din sa Ciudad Sozami sa kabahin sa latest accomplishment din silang buhatan na may tungod sa nitabo nga drug bypass operation karong adlaw no sa may Barangay Carmen Annex ni Ciudad Sozami. Una niya na una na to siya pagpanimbaya sa itong mga suking tubatan-aw sa Asenso Ozamis News Channel ug sa mga nagkadaiyang media outlets. Sir, mayong adlaw. Mayong gabi sa tanan no sa atong media friends labi na ang atong Asenso News Channel. Yes, ganihan no sa Purok 2 Barangay Carmen Annex Ozamis City nagkandak og bypass operation against certain alias Munyin. So kani si Munyin de Lima Ozamis kuan siya kining nadakpa na pud siya sa una pa. So drugs lang gihapon. And then according sa ako ang information nga na atong information nga nakuha no kani si Munyen medyo familiar ni siya sa mga Ozamis noon kay tungod pod sa mga illegal activities nga iyahang ginabuhat dire. So gikasa na to atong bypass operation ganihang mga 4 PM and I think naaman mo dito og nakita ninyo kung unsa ka daghan pod ang atong nakuha nga shabu against sa iyaha. I think nakakuha ta sa iyaha og total of 2.3 2.8 grams sa shabu and naa sa mga 13 to 14 sachet of kanang heat sealed cellophane containing shabu. Masisya yung investigation din asa daw gikan ang mga illegal nga druga. Sa atong investigation kani si Munyen didto ni gakuha og shabu sa ato ang neighboring province no. So most of the time sa ato ang mga drug bypass operation after interviewing the suspect ilahang ma-reveal gud sa ato is ang shabu nga ilahang na acquire is gikan gud sa atong neighboring province. Pila ka bulan i-monitor ang maong kaning target person sir? Kani mangud si Munyen medyo taud-taud na po ni gi-monitor sa atong tropa no kay medyo lagi kanang idlas lagi ni siya. Pero tungod sa ato ang kanang pakigbisog alang sa illegal na droga nakasagid na to ang bypass operation sa iyaha. Ato nakita sir nga murag nakapak na ang mga sachet sa ituwa shabu nga nakuha gikan sa posesyon sa minister pampaligya man niyan dinhi sa syudad. Yes, ganihan no naaman mo dito while ato siya gi-interview atong gipangutana kay ang iyahang shabu kay nakasulod naman og kining nakapak na siya per sachet white paper nakapak na siya dayon naa na pud siya ipataban nga foil. So atong pangutana sa iyaha og tagpila iyahang baligya. So siya pud mismo ni angkon man nga ibaligya niya per sachet og tag 500 pesos. So karon kani si Munyen ato ning undergo og interview. So dito pud nato makita kung kinsa ni ang iyahang mga cohorts o kinsa ni iyahang gipang baligyaan.
kita na to sir na paspas kayo no ang gihimo ninyo na operasyon last Sunday na mo operation then karon sa connected ra gyapon ni siya. Kuan sir, ang ato amanggong mga suspects every time nato ni sila mga dakpan, they reveal personalities nga kinsa ning mga ga pamaligya diari sa atong syudad. So pag nana sila yung ngalan nga i-reveal, ato dayon ang sundan, ato dayon ang i-validate until such time positive ang information until atong makakuha ta og sakto nga information and then atong makasa ang bypass operation. Ang transaction dito sa usa sa mga hotel diri sa Dakbayan sir. Yes, kuan. Kani manggod si Munyen sa amo ang pag-observe ani niya. Musulod ni siya og isa ka establishment and then didto ni niya i-repack ang iyang so sumala sa inyo nakita ganiha na siya mga blade nga na siya pang sunog sa kuan. So didto ni niya bahinon and then ready for kanang baligya na. Unsa ni siya sir, kini si Munyen, SLI o SBI? Si Munyen ato siyang gi-consider as street level SLI. SLI. Posible ka sir daghan pang mga kaubanan ni sir kay liminaw nating paambot ang New Year ang mga Pasko. Yes sir, wala na nato gi-discount posible gyud na labi na nga holiday season. Medyo ato ang mga tao karon medyo naay kwarta but anyway ang atong kapulisan always man gatutok yun basta illegal na droga. Sa lain bahin atong pauna pod ang update may labot sa nahitabo nga sa itaw gani nakadispalko or tulismi no tulismi nga nahitabo dinhi sa syudad sa Ozamis dining report sa kapulisan na ang usa ka individual nga giingong gi-hold up apan kini no pinagi sa pagpaningkamot sa tong kapulisan na aduna sila nadiskubrian o karon ato paminawon na si Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa sir. Yes sir, kuan gahapon manggod adunay isa ka babae nga hamtong ang panuigon na report siya diri sa atoa kay naay gitulis lagi ko no sa dapit sa Malaubang. So using kuan kanang nagagamit og pusil, gamit og handgun. And then kana manggod nga mga sitwasyon sir, kami mo alarma gyud mi ana nga sitwasyon nga tulis gigamitan og pusil kay sukad-sukad so far sa kadugayon wala na nahitabo sa atong syudad. That's why kami diri sa pulis maalarma mi maningkamot gyud mi nga amo gyud ang sulbaron. So that's why nag-start mi sa pag-interview sa ato ang victim nga gituli siya. According to her manggod kay ginaog siya sa City High. Gasakay siya grilla, ginaog siya sa City High. And then naa na po'y isa ka motor dito nga iya na pong gisakyan dahil naay sakay lain no mao tong nga didto na siya gitulis. So among size up is ang katong motor nga nagbitbit niya dito sa Mingaw sa City High. Kwanto siya sir? Kung sabo to siya sa motor nga naghulat dito nga mao'y nagtulis niya. So pag-interview na mo niya, naa siya'y cab number. Naa siya'y cab number nga gihatag. Luckily naka-memorize siya sa cab number nga gihatag. And then we alerted all our checkpoints. Naman tay Labinay, naman tay Gango, naman tay mobile alerts. Atong gitagaan og plate numbers. And then we kanang proceeded to the center, atong command center to review the CCTV. So diri nato nakita sir sa atong command center tungod sa CCTV nakita nato kung asa ga agi ang tricycle nga kay naamay AI ang ato ang kuan, naamay facial recognition atong CCTV, nakita dito ang number sa cab. So karon sir nagkandak ang ato ang police station o choke point. Dayon na ay nagpatrolya sa tibuok
Osami City until such time nakita gyud nato ang motor nga iyahang gisakyan. And then na-interview na to ang driver. So pag interview na to sa driver, nadala na to siya diri, lahi ang version sa driver o ang version sa babae. So to prove the kinsay gastorya og tinuod kay according sa driver gihunong niya ang babae dili sa City High didto sa Shoppers. So to prove nga kuan ahag yung istorya lang tinuod nangita tag CCTV footages didto sa Shoppers and sa City High. So naay nakuha ang ato ang investigators ug nga CCTV. Didto na to nakita nga ang babae gyud di ay gihunong gyud ay siya dito sa Shoppers. Na atay CCTV nga footages sir nga naog gyud dito ang babae. So which is conflict na sa iyahang gi-report na to. So Partner. just this morning among gi-approach ang babae para mapangutana gyud nato kung unsa gyud tinuod until ni istorya gyud siya nato nga wala gyud daw to nahitabo ang katong iyahang version sa blatter. So gusto lang pud nako gi-emphasize nako sa iyaha nga kaning ang atong pulis mo gud basta mga ingon ani nga insidente kanang dili gyud na nato hunungan. So that's why kung mamakak ka, mag false reporting ka, may balaan gyud na namo. 2 times na nahitabo diri sa paglingkod nako sir nga naay false reporting nga nahitabo nga gitulis gihapon siya nga gitutukan daw siya kutsilyo somewhere diri sa Faith Hospital. So ikaduha na ni siya nga nahitabo. So that's why sir, gitawag na mo ang babae, then ako siyang gi-interview, pangutanan nako og what is the real story until niangkon gyud siya sir na ang katong kwarta nga iyang gi-allege nga gitulis kay nagamit gyud niya personal sa iyang personal kay naa siya yung mga rason nga kuan sir, personal reasons nganong nagamit niya ang kwarta. Sa inyo nga side sir, orang nakahatag ko sa inyo iskuba. Wala mo kuan, legal action tungkol sa bagay. Dili man ko wala may kuan sir kay anyway dati trabaho man na mo. Trabaho man nato nga mosulbad og krimen. Ang ato lang is ang false reporting is dili gyud na siya maayo nga kuan kay maka-create man gud na siya og panic sa community labi na kung makabalo sila nga gitulis gitutukan og pusil. So lahi na pud ang impression ba nga kuan where in fact ang Osami City is peaceful man. So that's why we need kami pag na-report nga na amo gyud ang paningkamutan nga amo gyud na siyang sulbaron. Okay, balik ka sa babae sir, saan ni siya para makuha na sa mga viewers na to? Saan ni siya? Collector? Cashier? Na kuan ni siya sa ako ni balan cashier ni siya din magdala ni siya kwarta every day mo adto di siya bangko. So gahapon pod among gi-interview ang iyahang employer. So katong kuan niya among gi-interview kung unsa gyud ang unsa ni siya nga klase sa pagkatao. Apil pod tong driver nangutana pod mi sa mga silingan kung ang driver kuan ba bugoy ba o dili. So but ang istorya magud sa mga silingan nga sir buutan ka na nga driver. So dito nakahatag na pud to namo og pagduda bitaw kay nga dili gyud na may ningon nga sir dili gyud na kaya buhaton sa driver kay buutan kay na. So nakahatag to namo og doubt sa report mo to nga panikamutan gyud namo nga makakuha gyud og CCTV footages mo to nga na prove gyud nato nga dili gyud wala gyud ay siya gitulis. Nawa exact amount sir ang nawala. Sa iyang reported is 18,000 ang nawala sa iya. Pero kini nga ita po sir, kung sama sir, hayag ba magatubang ang maong babae nga alleged nga Yes. patuo siya nga kining gi-hold up o gitulis, kung siya kaso ang i-file ani sir? Sir, ato sa nang-ikonsulta sa atong kuan sir no, fiscal kung unsay kuan, but for now we are planning to file a case against her. Dili lang namo makuon sir, I think unjust vexation or false reporting, basta amo sang ikuan i-plansa sa namo sir ang papel. Si Tonson nila to sir. Gahapon sir, gahapon. Siya orasa sir. Kuan ni siya sir, buntag pa ni.
Mga 10:30 kasi ito 10 a.m. 10 a.m. di siya na oh. Yes sir. Kasi mo huwag nga klase nga pagpamakag sir ba, niya magpablatter ko din siya mong panawagan sa mga tao na sir. Kuan sir, kadto lang sir na let us be responsible. Kanang mag-report ta og dili tinuod manggod is dako kay na siya maka-create na siya og kanang kuan sa atong community, panic sa atong community. So let us be responsible of our action. Og naay problema, giingnan gani siya sa iyang employer nga nganong imo man ang gibuhat nga pwede ra man unta nimo na data-datahan nga kwarta. Anong naabot pa mga sa punto nga imong i-report sa pulis nga gitulis ka. So let us just be responsible of our action. Kasi hindi na siya kasalingan siguro sa natabo sa iyang employer, sa iyang gin. Depende na sa iyang sir, employer sir. Pero sa employer niya, sir, in behalf po sa imo nga ikaw mo ipit sa kapulisan din sa Dakbayan sa Usamis, usay, sir, hayad ka nga kini nga babae matanggal sa trabaho. Expected nimo, paano nimo ba analisa? Kuan sir, depende na sa iyang employer. If dawaton sa iyang employer kung siya pasaylo. But for us, at least kami, we inform the ang iyang employer of what kung unsay gibuhat sa iyang iyang tao. So, alam ko sa mga viewers na nagkatanaw po, sir, kining babayahan na minyo ni dalaga? Kuan sir, kung naibalaan sir, naani siya ay anak. Naa siya ay anak sir. Okay. So, di nato mag-mention asan siya nga barangay. Dili na lang siguro sir, dili na lang siguro natin. Arita sa laing Dagan. Last scam na po last. scam no kay nahitabo nga scam. Sir usay sabi na scam na po ning tumaw karon. Kuan ni sir, I think the kaningas kanang pag scam sir is this is not only kanang karon lang nahitabo. I think daghan na siguro na scam dira. Unang-una naman tay gitawag nga kanang online scam ay uban na naman scam. Ihak ilahang Facebook account and then mangayo og kwarta sa mga parente. This is just a sort of reminder sir nga dili dayon ta mo kagat. Naputay isa ka insidente diri sa Usamis na involving mga teachers. Naay mga teachers na niduol sa ako dire kay naapoy kanang gapang scam sa ilaha. Gahapon na ay nahitabo nga gigamit ang ato ang kapulisan nga kanang unsa ni gigamit gipaistorya sa iyaha dayon until such time nga syempre ikaw kung otoridad ang muduol sa imuha madlock biya gid ka until such time nga naay kuana kanang lawyer na iyang istorya may gani pod ang atong pulis na bantayan niya nga ayaw pagpatuo kay kuana siya scam na siya motong dili successful. Kuan lang ni sir, this is just a sort of reminder kay atong mga victims na teachers, believe ko sa ilahan no kay kuan sila kanang nag-investigate gyud pud sila ilang gi-record ang numbers sa kuan gi-search nila sa Facebook. So kuan lang ni siya sir, a sort of kanang warning if ever na ay manawag sa inyo ani nga number akong i-announcer 0917-703-6925. Magpaila ni siya nga si Police Colonel Armando de Guzman, no? So mao ni iyang plantalya. Starting niya nga diskarte nga ako si Colonel Armando de Guzman na ako ipaistorya sa imo nga lawyer. So ikaw pod na kuan mahadlok biya pud ka. So pag istorya sa lawyer karon si lawyer na ang mo negotiate nga mao ni imuhang buhaton na kay warrant of arrest. So kanang mangayo dayon og kwarta. So magbantay gyud ta ana. Let us be careful kay scam na siya. Akong balikon ang number 0917-703-6925. Magpaila nga isa ka pulis. Isa ka pulis nga si Armando de Guzman or bisag dili kani nga ngalan lahi nga gamiton basta kuan. So dili dayon ta mo kagat diretso. Bantayan na to and then if ever may tabo na sa inyo
tawag dayon sa pulis, report dayon sa pulis. Mientras wala pa'y nahitabo. Palungon ang cellphone, i-block ang number para dili na makatawag otro. O if ever kulit kayo, sige og manawag. Ang katapusan ng itong iskutan, sir, ang kabahin sa pagpangandam sa itong Osamis City Police Station ni nagsingabot nga kuana kasagsagan na sa holiday season na ito karon. Bayubay ng mga katawhan na to sa mga nagkadiyang malls, mga nagkadiyang lugar din sa syudad. Mong paimang no, sir, o inyong mga pagpangandam. Yes, sa atong mga igsuon nga mga Osamis no, na nakita karon sa padulong na Pasko, busy ang kadalanan, busy ang mga malls. Unang-una, akong i-remind nga bantayan na to atong gamit. Kung asa ta nagpark sa ato ang motor, atong helmet, bantayan na to, atong i-secure ang atong gamit. Ikaduha, simbang gabi, atong balay, atong biyaan nga isa tawag ani, kanang dapat nakalak, nakasirado kay para malikayan na to ang mga kanang akyat bahay. So kung naamang gani kwarta nga dako sa sulod sa balay, dili gyud na siya biyaan. The best na atong i-deposit sa bangko. Ato nang i-deposit sa bangko para dili ta maghawid og inana nga kwarta kadako. Dayon ang atong kapulisan diri sa Osamis, nakita man gyapon ninyo, although kuanta kining bisita sa ato ang pamaskong handog. Every time na i-venue sa pamaskong handog, gisiguro gyud na nato nga atong i-secure ang lugar. Continue lang gyapon ang among deployment. Naara gyapon dia ang atong kapulisan sa kadalanan, andam nga mo serbisyo ug mo alagad sa mga Osamis nun. Okay sir, hapit na ang Pasko o Bagong Tuig. Then, ang sa mga lika sa pagpamaligya o pamuto, ang sa mga requirements na ilahang mo. So far sir, when it comes to firecrackers, kuan pa sir, napatay attenan na meeting ana, but one thing is for sure, kanang lantaka sa Cebu, naglantaka man na, or kanang buga. Pag nami makita na, amo ginang i-confiscate. And I also encourage our BPATs na kung naa sila makita nga magingon na manawag sa pulis or they can confiscate it diretso. Pag dili kaya, tawagon ng pulis para kami ang mo confiscate. Kay bawal ka ng lantaka or ka ng buga. Firecrackers, bawal na siya. Sa nasayran na to, sir, sigabot na ang atong kapaskukan, pagsugat sa bagong tuig. Nakita na to, sir, ang atong ang mga mall o sa atong ang public mall o sa atong ang mga establishment din medyo daghan na kayo ang mga dumudoong o kining mupalit o mupalit ang mga pinasduan. Kumusta man po ang ato ang pagpangandam kay sa sayra na to maway isiaw aning kining mga pickpocketer o kining mga uot o kining mga budol-budol gang. Kumusta man po, sir, doon na ba tayo deploy na to ng mga personnel sa PNP? Yes sir, continue ang ato ang continue ang ato ang patrolling ana nga mga establishments, banks, malls. Makita ninyo dira ang ato ang patrol cars gatuyok gina sila dira ready to respond. Naapod tay mga staging area nga atong gipang butang. For the meantime karon ang ato sang gi-focus gyud pud ang ato ang pamaskong handog kay anyway gamay na lang gyud ang gamay naman lay na nahabilin. So kuan 2 days na lang. So kana sir ato gyud nang i-secure ang ato ang mga kuan mga malls, mga establishments, ang ato ang terminals para peaceful gyud ang ato ang kasaulugan sa Pasko ug sa bagong tuig. Ay tin-alert ba itong kapulisan, sir, o dabay mga reinforce ikan sa laing departamento para din sa syudad? Yes, actually gahapon na ay mga personnel coming from region natagaan po ta dire. So karon ato na pud na silang i-deploy sa atong mga checkpoints para makadugang og pwersa sa atong kapulisan. Sir, ano ba sa kanya? Mga armas doon na ba pagsilyo? In kaso na yung puguto ba mga sapos po? So far wala pa man tay directive sa higher units. So magulat lang ta. Siguro bawal yun ng puguto.
Syempre bawal ka na siya, sir. But when it comes to kanang ceiling, wala pa instruction, wala pa. Alright. Imo na lang siguro ang answer. Mana naman tanan no? Imuhang Christmas greeting. Lagi. Gikan sa kapulisan sa Ozamis alang sa mga katawhan. Labi na sa tong 3 pillars kinsa naghatag kalipay sa kapulisan dinhi syudad. Yes sir, unang-una magpasalamat sa ako no, og dako kaayo sa ato ang Halangdong mayor, si Mayor Indy Waminal, ang ato ang Vice Mayor ug ang City Councilors gipanguluhan ni Vice Mayor Bibi Neri. Thank you kaayo sirs and ma'am sa inyong padayon nga suporta sa ato ang kapulisan. It has been I think 5 months na ko dire, and I felt the pagpangga sa ato ang mayor, suporta sa ato ang kapulisan always. And ikaduha, siyempre atong amahan sa probinsya, si Governor Attorney Henry Sevilla Waminal, na-feel pod na mo ang iyahang suporta sa kapulisan, ang iyang pagpangga sa Ozamis City Police Station. Dako po akong pasalamat o utang kabubuton nga gihatag nga suporta ni Governor Henry sa ato ang kapulisan, labi na po sa ako. And of course, ang ato ang congressman, outstanding congressman sa second district, atong nakita nato ang iyang mga performance sa Congress, sa House of the Representative. Atong kugihan kayong congressman si Kong Ando, always po na siya katabang sa ato ang kapulisan sa Ozamis City, labi na nahimo siyang mayor diri sa Ozamis City. Sir Ando, thank you very much sir sa imong pagpangga. And in behalf of the strong men and women of Ozamis City Police Station, I am Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa. I would like to greet all Ozamisnon Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. One TV special report.